umaga po, magandang tanghali at magandang hapon o gabi sa inyong lahat mga ka-Q&A. Si Attorney Erwin Bautista po itong muli na meron na naman tayong bagong episode. Ang topic po natin ngayon ay ano ang pagkakaiba ng self-deportation sa voluntary departure. Ngayon, dalawa rin po ang uri ng voluntary departure. So, didiscuss po natin yan. Yan pong self-deportation on your own, ang ibig sabihin yan, uuwi na kayo sa country of origin ninyo, kayo mag-a-arrange ng plane ticket ninyo, kayo ang bibili, at hindi nyo nahihintayin na kayo ay ipa-deport pa ng US government. Ano po? So, ang ibig sabihin yan, alam ninyo na kayo ay out of status at wala kayong paraan para manatili dito sa Amerika, kaya minabuti nyo na lamang na umuwi ng kusa. So, pag uuwi kayo ng kusa, maganda yan dahil sa wala kayong public charge na problem. Kasi kapag kayo ay na-deport, tapos ginastosan pa kayo ng gobyerno, di may additional kayo na public charge na it will disqualify you from coming back to the United States. Ngayon, ano naman po yung voluntary departure? Ang ibig po sabihin ng voluntary departure, nandoon ka na sa immigration court. Ibig sabihin nun, pinadalan ka na ng notice to appear na kailangang mag-show up ka sa immigration court. Ang purpose ng immigration court ay walang iba kundi ipa-deport po kayo, So, kung ando doon kayo sa immigration court, meron kayong paraan o option na mag-apply ng voluntary departure. Ang ibig sabihin ng voluntary departure, katulad din ng self-deportation. Ikaw ang bibili ng ticket mo pauwi, kaya lang may mga kondisyones, So, pag pinagbigyan ka ng judge, meron ka lamang 90 to 120 days to leave the United States, At kakailanganin mo na mag-post ng $500 bond. Ngayon, dapat ang magpo-post ng bond na yan ay either kamag-anak nyo or kaibigan nyo, kasi kailangan para makuha uli yung bond na yan, pag uwi nyo ng Pilipinas, papadala nyo ang proof sa US CBP, Customs and Border Protection, na kayo ay nakabalik na sa Pilipinas, para ngayon yung $500 bond ninyo bibigay doon sa inyong kamag-anak na nag-post ng bond. Ngayon, pag nasa immigration court ka, may dalawang uri ng voluntary departure. Merong tinatawag na pre-conclusion voluntary departure, at yung isa naman ay post-conclusion. Ano ibig sabihin nun? Anong pinagkaiba nun? Ang pre-conclusion voluntary departure, ibig sabihin nun, Judge, bago tayo magsimula ng kahit na ano pa mang proceedings, mag-a-apply na ako ng pre-conclusion voluntary departure, para nang noon hindi ko na maabala itong court na ito, at saka isa pa, baka wala akong paraan para manatili dito, or kung may paraan man ako, ay hindi ganun ka compelling or convincing, kaya hindi ko na isusugal pa yon. Anyway, I will no longer pursue that. So ngayon, yung isa naman ay post-conclusion voluntary departure. Na ang ibig sabihin, ilalaban ko muna yung aking paraan dito sa immigration court, at pag natalo ako, kahit na umapila ako doon sa Board of Immigration Appeals at natalo pa rin ako doon, meron akong pagkakataon na umuwi on my own. Bibili ako ng sarili kong plane ticket, magpo-post ako ng bond na $500, at uuwi ako within 120 days or 90 days. Ano po? So, i-exhaust mo muna lahat ng paraan mo
sa immigration court para bago ka uuwi. Kaya yun yung tinatawag na post-conclusion voluntary departure. Ngayon, regardless of pre-conclusion or post-conclusion voluntary departure, merong requirement yan bago ka mag-qualify sa voluntary departure. So, number 1, you must be physically present in the US for at least 1 year prior to your being held into court. Bago matanggap mo yung notice to appear, kailangan naka 1 year ka ng physically present into the US. Pangalawa, you must have good moral character. So, for that, applicants must demonstrate good moral character for a specified period, often 5 years preceding the application. Pero ang usually, ang look back lang yan is 1 year. So, kung 1 year ka pa lang dito sa US, then yung 1 year na yon ang titingnan para doon sa iyong good moral character. Tapos, dapat meron kang intent or ability to depart. Ano ibig sabihin nun? Dapat ipakita mo doon sa immigration court na may kakayahan ka na bumili ng ticket pauwi doon sa country of origin mo. At yung intent, kailangan makumbinsi mo yung judge na talagang uuwi ka para nang nun ay ikaw ay mabigyan ng voluntary departure. Ngayon, kailangan din wala kang felony conviction. Tsaka, ibig sabihin, pag may felony conviction ka, obligado kang orderan ng court ng removal order kasi nga wala kang grounds for relief. So, pag may felony conviction ka, wala kang good moral character. At saka, i-waive mo yung karapatan mo na mag-file ng appeal. Hindi pa pwedeng hihingi ka ng pre-conclusion voluntary departure tapos magpapile ka ng appeal later on. Hindi pwede yun. Ngayon, yung post-conclusion voluntary departure, pwede kang mag-file ng appeal sa Board of Immigration Appeals at saka pag naging finalized na yung denial ng grounds for relief mo sa Board of Immigration Appeals, magiging executory na yung post-conclusion voluntary departure. At saka nga, sabi ko nga sa inyo, meron kayong babayaran na $500 na bond. Ngayon, may kailangan pagka nag-avail ka ng voluntary departure, kailangan tuparin mo yan. Bakit? Kasi kapag ka ikaw ay hindi umalis do sa takdang panahon na hiningi mo, halimbawa ay 90 days or 120 days, kung ano ang pagbigyan ka ng court. Kapag hindi ka umalis do sa takdang araw na yon, yung voluntary departure mo, automatically mako-convert yan sa removal order. So, kung ikaw ay nag-overstay na rito ng 1 year, tapos nag-voluntary departure ka, or self-deportation, meron tinatawag na 10-year bar, di ba? So, hindi ka makakabalik dito for the next 10 years. So, ngayon, meron doon na waiver para doon sa 10-year bar waiver na yon. Pero kapag ka ikaw ay merong deportation order, meron din 10-year bar yon. Kaya lang, ang waiver doon ay iba. Permission to reapply for admission. Although lahat ng mga waiver na yan ay kailangan ng hardship sa either parent, spouse, or children na US citizen or green card holder, mabigat ang threshold niyang permission to reapply for admission, N212, yung form na ginagamit dyan, kumpara dito sa I-601 waiver para doon sa overstay na 1 year lamang. So anyway, iwasan mo na lang na magkaroon ka ng deportation order kasi kapag ikaw ay lumabas ng Amerika anytime in the future,
noon pala magsisimula yon, 10-year bar na yon. So, ibig sabihin nun, habang namamalagi ka rito sa Amerika, hindi nag-i-start yung 10-year bar order na yon ng Immigration Court. At yun ding 10-year bar for illegal presence, hindi pa rin nag-i-start yon. Kasi nga, nag-i-start lamang yan once ikaw ay umalis ng Amerika. At saka ang removal order, yung 10-year bar waiver, hindi ka pwede mag-apply nung permission to apply for readmission kasi ang pag-a-apply niyan, it has to be filed while you are outside the United States. So, ang ibig sabihin niyan, habang andito ka sa Amerika, hindi ka pwedeng mag-apply niyan. Kasi nga, kailangan lumabas ka muna bago ka makapag-apply ng permission to reapply for admission. So, yung 10-year bar mo na yon, mananatiling andyan, hindi ka makakapag-start mag-apply until lumabas ka ng US. So, hindi pwedeng i-apply yan. Yung removal order waiver. Kasi nga, ang requirement niyan, you must be outside of the United States. Pero yung 10-year bar waiver for illegal presence, merong tinatawag yan na I-601A waiver. So, kung yun lang ang problema mo, let's say may paraan ka na makabalik rito sa Amerika kasi may petition ka galing sa iyong magulang, asawa o anak. So ngayon, ang maganda mong gawin dyan, bago ka umuwi, i-file mo na yung petition sa'yo, tapos mag-file ka ng tinatawag na I-601A waiver para doon sa 10-year bar because of your illegal presence of 1 year or longer. Para pag nag-self-deport ka, pauwi ng Pilipinas, i-timing mo na doon sa interview sa'yo sa green card doon sa US Embassy. And hopefully, meron kang approval. So, yung I-601A waiver, ang tawag yan ay provisional waiver for the 10-year bar. Kasi hindi pa ka tinatamaan nung 10-year bar waiver kasi hindi ka pa umaalis ng Amerika, nag-a-apply ka na ng forgiveness. So, yan yung options natin. Yan ang pagkakaiba ng self-deportation sa voluntary departure. So, kapag ka po self-deportation, kung may paraan kayo para makabalik dito sa Amerika, apply nyo na muna. Kasi kung minsan kailangan mong umuwi ng Pilipinas para ka makakuha ng green card kahit na may asawa ka na US citizen. Bakit ka mo? For example, nag-job ship ka. So, ang visa mo ay crew member. Di ka pwede mag-adjust dito. There are siguro very rare instances na makakapag-adjust ka rito ng green card kahit na asawa mo US citizen. Number 2, kung ikaw ay pinitisyon dito as a fiancé, hindi ka pwedeng makakuha ng green card sa ibang US citizen spouse or ibang petition. It has to be from the fiancé na nagpetition sa iyo. Doon ka lamang dapat makakuha ng green card. Pag iba na ang paraan mo, kailangan ka umuwi ng Pilipinas. So, yun ang paraan, yun ang dahilan kung bakit yung iba hindi pwedeng kumuha ng green card dito at kailangan umuwi sa Pilipinas, kaya sila tatamaan noong 10-year bar for illegal presence. Kasi required sila na lumabas ng US para doon kumuha ng green card. So, yan po ang ating topic for today. Difference ng self-deportation at saka ng voluntary departure. Ang self-deportation, on your own, you arrange for your return to your country of origin. Yan pong voluntary departure, kailangan magpaalam sa immigration court at kailangan ibigay yan ng immigration court judge. Hindi po pwedeng walang permission sa judge yan. At saka po, pag hindi sinunod yung voluntary departure, nako-convert po yan automatically into a removal order or order of deportation. So, yan po ang ating topic for today. Ito po si Attorney A. Erwin Bautista ng US Visa Q&A. Tayo po ay naririnig sa radiophilm.com at saka po sa Flash TV. Ano po?
So maraming pong salamat sa inyong panonood at magkita-kita po muli tayo sa susunod natin na episode. Maraming salamat po.